Naku po mga kababayan, matindi po itong pahayag ni Attorney Virgilio Garcia. Patungkol po ito sa mga kalaban ni VP Sara Duterte. Naku po, natataranta na daw mga kababayan itong mga kalaban ni VP Sara Duterte. At ayan sabi ang title nyo, natataranta na sila on how to eliminate VP Sara. Attorney Virgilio Garcia sa presidential bid ni Inday Sara Duterte. So pakinggan po natin mga kababayan itong pahayag po ni retired AFP General Attorney Virgilio Garcia. Ito na mga kababayan, grabe kilabutan ka dito. Retired AFP General pala ito mga kababayan. Mga kababayan na hindi nila talaga kayang labanan si VP Sara ng patas sa darating na halalan. Kaya natataranta sila on how to eliminate her at natatakot sila dahil pag ito ay naupo, lahat ng dapat managot, siguradong mananagot. Lagot. Yun yung talaga. kanilang Ubos takot. talaga. Kaya they're doing everything. Kaya lang, to me, that declaration is proper, that declaration is timely, and talagang dapat na sinabi niya ngayon yan, tatakbo ako. Kahit na anong kulay pa ang ibigay nila ron, kahit ano pang interpretation ang ibigay nila ron, ang maliwanag na sinabi niya, tatakbo ako sa pagkapangulo. Pinapaalam niya sa lahat ng tao, tatakbo ako. Hindi ako natatakot sa inyo. Sa inihain ngayon na resolusyon po ng Senate Minority Bloc na panlaban sa extraordinary rendition ng ICC, nakikita nyo po ba ang pangangailangan nito po, sir, considering ang ating gobyerno sa kasalukuyan parang firm na yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ayon sa batas at sentro ito ng debate ngayon, lalong-lalo na wala pang inilalabas din po na desisyon ang Korte Suprema ukol dito, though meron silang unang inilabas na parang guidelines, pero di ko alam kung ito ba ay magbibigay ng kalinawan talaga dito po sa issue na ito, attorney. Alam mo, kailangan kasi yung tendency ng administration ngayon is really to bend the law. They are hell bent on talagang to violate the law, no? To send people away from the country. Kailangan yung para it's going to be a very strong signal to the ICC na yung ginagawa nila is already they're already participating in political persecution in the country. They're already allowing themselves to be used as political tool to defeat the democracy in the country. Masyado ng lapastangan yung ating gobyerno sa ating mga kalayaan. Kaya I agree na kailangan yun because that is going to send a very strong signal to the ICC. Lumalagpas na ba tayo sa ating boundary? And I think by this time they should realize that already. Sa tingin nyo po, makakakuha din ng majority na suporta dyan po sa Senado ito, attorney? Alam mo, under normal circumstances, the Senate will protect its own. They will defend its own, and they will ensure that none of them will be mistreated so that they are able to maintain the integrity of the Senate as a whole. Pero ngayon, hindi natin alam kung ano ang timpla ng dalawang namumuno diyan sa Senado, kung they are going to respect that tradition of protecting each other, dahil nung araw, pag kami ginantikang isa diyan, pagtutulungan ka ng 24 eh.
Ganon sila ka, basta pinakialaman mo na ang integrity nung Senado, talagang kalaban mo silang lahat. Opo. Pero this time, I am not sure that is going to happen. Nakikita nyo rin po ba yung isyong politikal na minsan ay na hindi na ikukonsidera, kumbaga parang nasasakripisyo yung usaping legal dahil sa isyong politikal, attorney? Kitang-kita po yun. It's very, 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 very obvious. I think part of the game plan was first, get rid of the father, and then second, get rid of the daughter. Yan yung nakikita ko. Kaya nga, you're looking at 2028, hindi patas na labanan eh. You're looking at 2028 na eleksyon na gusto nila, sila-sila rin lang ang maglalaban at sila-sila ang mananatili sa poder. And I can tell you that they are treading on very thin, dangerous line if they're going to pursue that. Opo, yung konstitusyon po natin po, attorney, para sa kaalaman lang ng ating mga kababayan, gaano ito kataas kumpara doon sa may tuturing nating mga sinasabing international law? Kaya ba nitong apakan ang konstitusyon natin ng international law, or kayang apakan ng konstitusyon natin yung mga international law? Ating saligang batas sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, walang kahit anong batas ang pwedeng sumaklaw o makataas kesa sa ating saligang batas. Sa ating saligang batas, sinasabi lamang natin that we adhere to internationally accepted principles of international law. Pero yung pong sinasite nilang provision na yun, although it is cited in the Republic Act, yung pag-renounce sa war as an instrument of national policy. Sinasabi natin, kami ay mga mapayapang tao, ayaw namin ng gera, kaya pinapaliwanag namin na ito ang aming mga prinsipyong sinusunod. Kami ay gumagalang sa mga prinsipyong pinaiiral sa buong mundo. Yun lang ang ibig sabihin nun. Pero huwag nilang masyadong i-stretch to a point na they are already insulting the intelligence of the Filipino people, because kung sasabihin mong internationally accepted principles of international law, due process is part of the duly accepted principles of international law. Due process. Hindi mo pwedeng baliwalain yan, because that is an international by all human beings. That no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. That they violated in the case of President Duterte. Hindi nila binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte na umarap sa korte, hindi nila binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte na questionin ang legalidad nung photo message na pinadala sa kanila na wala naman silang maipakitang ICC warrant noon, at kahit naman may naipakita sila, hindi talaga recognized in the Philippines. I mean, to be blunt, to be very, very siguro sabihin na nating bastos na parang pandaikot lang yung ICC warrant dalhin mo rito sa Pilipinas. It's nothing. It's worth nothing. Hindi yun automatic recognition. No. You have to apply for recognition before our local courts. Our local courts will issue the order kung kailangan. But first and foremost, the person who is to be arrested, kahit na dun sa Rome Statute sinasabi, dalhin nyo sa korte. Dalhin nyo para mapakinggan. Tama ba yung warrant? Does the warrant apply to him? Pwede ba? Because dun sa warrant, pag-uusapan natin, sinasabi mo, you're being arrested for a crime or crimes against humanity. Tama ba? Yung crime against humanity, ano ba ang definition ng crimes against humanity? Hindi ba malawakan? Tignan ko kung mahanap ko rito yung crime against humanity. May definition naman
At saka ito talagang pinaiiral ng gobyerno at talagang targeted yung mga gustong i-eliminate. Wala naman tayong ganun eh. Ang pinutupad ng gobyerno, nilabanan ng drugs. Yung mga namatay na yun, nagpatayan sila eh. Sila yung nagpatayan dahil sa takot nilang baka sila yung maisuplong. Pagkatapos, i-blame nila sa gobyerno. Ako gusto ko lang sanang sabihin doon sa mga nakikinig, huwag kayong magpaloko dahil niloloko kayo ng mga nanloloko sa inyo na sinasabing pwede dahil it is an accepted principle in international law na yung korte ng ibang bansa o kahit na anong korte pa yan ay pwedeng manghimasok sa soberenya ng isang bansa. Hindi totoo yan. Kabalbalan yan, hindi talaga pwede. Opo. Dito po sa pag-aantay, kumbaga natin sa desisyon ng Korte Suprema para kasi iba-iba yung nagiging pananaw. Do you think hinug na para maglabas talaga ng desisyon dito ang Korte Suprema considering meron ng mga nabubulgar ngayon ng mga pangalan na sinasabing co-perpetrators at meron pang mga pahayag na maaaring maglabas din ng warrant of arrest ang ICC ukol dito at sabi ng palasyo ng ating gobyerno na kung ano yung ginawa nila during sa paghuli kay former President Rodrigo Duterte ay ganun din yung maaaring sapitin po nitong kung sino man yung subject ng warrant of arrest, attorney. Yung kasing co-perpetrators na termino, concocted yan locally para magkaroon ng epekto sa pag-iisip ng mga tao na ito yung mga kasamahan niya na nagpatupad ng ano ba naging kasalanan ng mga tao? Ano ba naging kasalanan ng Pangulo? Paliban sa lumaban sa droga. Yun naman ay hindi yung kasalanan sa tao dahil yun talaga ang kinakailangan nating magkaroon tayo noon ng isang taon talagang lalaban sa droga dahil tignan mo nga yan, presidente na lumalaban sa droga, anong ginagawa nila ngayon sa kanya? Pinaparusahan nila siya dahil nilabanan niya ang droga. At pinagbintangan siya ng mga krimen na hindi nangyari. Yun namang mga napatunayang nagmalabis, nakakulong na. Yun din naman ang sinabi niya. So, yung kasing widespread systemic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack, yung willful killing, extermination, wala naman tayong ginawang ganun. Paano mo matatawag? In the first place, yung warrant of arrest, maliban sa, ito ba para kay Rodrigo Duterte, yung bang crime, tama ba yan? That is to be determined by the local court kung tama. Kung may jurisdiction nga ba yung nag-issue o hindi. Dapat talaga dinaan nila sa local court. At dapat talaga, kung meron silang aarestuhin ulit, kailangan idaan nila sa local court. Kailangan, dapat talaga, ngayon, meron ng demanda kay General Torre dahil sa kanyang karahasan, dahil sa kanyang kalabisan, para ipakita sa mga taong bayan na si General Torre ay lumabag sa batas. At dahil lumabag siya sa batas, kailangan managot siya sa batas. Kailangan merong magdemanda kay General Torre for implementing an illegal order coming from whoever. Because hindi naman sinasabing Pangulo nag-utos sa kanya Inutos ng ibang bansa Inutos galing sa kung saan. Bakit siya sumunod? Kung gusto niya mandamay, ituro niya sino nag-utos sa kanya na gawin yung ginawa niya ilabag sa batas yung ginawa niya Labag sa batas. Labag sa batas ang ginawa ni General Torre. At gusto nilang ulitin yan, palagay ko magkakagulo na tayo pag ginawa pa nila ulit yan. Opo. Doon naman po ako sa naging pahayag ni former President Rodrigo Duterte na pagtanggi po niya na humarap siya ba ay humihiling or pwede bang hindi siya persahin na paharapin doon sa kanyang formal charges, and at the same time meron siyang doon sa kanyang waiver na hindi siya makikiisa kasi nga hindi siya saklaw ng jurisdiction ng ICC. Iginit niya doon na nagkaroon ng kidnapping, pinwersa siya na isakay sa jet, na ito'y chartered at mismo ang opisina ng Pangulo ang nag-initiate po nito. Gaano kahalaga yung naturang pahayag ni former President Rodrigo Duterte, attorney?
Alam mo, agree ako dun sa ginawa ni Presidente Digong at lalo akong humanga sa kanya dahil hanggang sa ngayon, hindi siya tumitigil lumaban. Tama yon. Ipakita niya doon sa mga dayuhan na yon na hindi niya ginagalang ang kanilang jurisdiction dahil wala talaga silang jurisdiction na siya ay hatulan. Hindi talaga marapat yung kanilang ginagawa sa kanya, and that is one way of telling them, I do not recognize you. And tama yon, hindi siya umattend. Kasi pag umattend siya, he already acquiesced to their jurisdiction. Nag-appear ka eh. You answered questions, you participated in the proceedings. Pag hindi siya nag-participate, maliwanag na maliwanag. It's a continuing defiance, non-recognition of their jurisdiction. And I agree. Tama po yun. Meron pong nabanggit yung isang abogada na involved doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, si Attorney Conti, na after nitong pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte pagtakbo, di ko alam kung itinaon ba niya or nabanggit lang niya lang yun bilang pagbanat sa pangalawang Pangulo. Sinabi po niya na maaari ding mabanggit doon sa kaso ni former President Duterte itong si Vice President Sara Duterte, attorney. Grabe yung si Conte, no? Pati si Bibi, di Need a dadami. loan fast? Mabilis mag-loan sa Maya! Idadamay nila si Vice President. Parang ganun po ang naging pahayag po na maaari daw na madamay kasi nga po merong mga issue. So halatang halata na ba rito na hindi na maitatago kumbaga sa mga sirkumstansya mga nangyayari na talagang pinupolitika ang pangalawang Pangulo? It sounds to me like a threat. Pag hindi ka tumahimik, ganito ang gagawin namin sa'yo. Okay lang naman yun. Ako, bubusgahin ko pa sila. Let's go ahead. Let's do it. If that's what you think is the right thing for you to do, you go ahead and do it. Kaya lang, obvious naman na sila eh. Right now, nag-spread na sila ng disinformation. No? Sabi nila, huwag kayo magpakalat ng fake news. Sila nagpapakalat ng fake news eh. Sila yung nagsasabi na totoo. hindi kinakailangang dumaan yung pag-aresto sa ating korte. Tapos isa-cite nila yung constitutional provision na nag-a-apply doon sa pag-renounce natin ng giyera dahil tayo ay matahimik na mga tao. Pero kinalimutan nila na doon sa batas na sinasite nila, sinasabi rin doon that the state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Binigay ba nila yung kay Presidente Duterte? Ngayon, ibibigay kaya nila yan sa mga sinasabi nilang co-perpetrators at pati kay Vice President na gusto pa rin nilang isama. Maliwanag na maliwanag sa ating mga kababayan na hindi nila talaga kayang labanan si VP Sara ng patas sa darating na halalan. Kaya natataranta sila on how to eliminate her at natatakot sila dahil pag ito ay naupo, lahat ng dapat managot, siguradong mananagot. Naku. Opo. Yun yung kanilang takot. Kaya they're doing everything. Kaya lang, to me, that declaration is proper, that declaration is timely, and talagang dapat na sinabi niya ngayon yan, tatakbo ako. Kahit na anong kulay pa ang ibigay nila ron, kahit ano pang interpretation ang ibigay nila ron, ang maliwanag na sinabi niya, tatakbo ako sa pagkapangulo. Pinapaalam niya sa lahat ng tao, tatakbo ako. Hindi ako natatakot sa inyo. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, attorney, mensahe niyo na lang sa ating mga kababayan sa gitna po nitong mga issue ngayon sa ating bansa. Mga kababayan, kayo po ay maging discerning na nakikinig at nanonood sa mga pangyayari. Huwag na po kayong magbulag-bulagan at magbingi-bingihan dahil kinabukasan po ng ating mga anak, ng ating mga apo, ang ating ipinaglalaban ngayon. Pag ito po'y hinayaan natin, wala na tayong Pilipinas na ibibigay sa kanila. Dahil magkakawasak-wasak na po tayo. Kaya sana po, makinig kayong mabuti dun. Alamin po ninyo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Yun mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa pahayag po ni Attorney Virgilio Garcia na dating
AFP General. Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.